Hindi halos makapagsalita sa tindi ng pighati ang German fiancé ni Jeffrey Jennifer Laude nang makita mga labi ng kanyang kasintahang pinaslang noong nakaraang linggo. Balitang hatid ni Haji Rieta. Wala nang matutuloy na kasal pero higit dyan, hindi na siya mayayakap o mahahagkan ng pinakamamahal. 3 buwan matapos silang huling magkita, nakaburo na ng muling masilayan ng German na si Mark Sasselbeck, ang fiancé na si Jennifer Laude. Brutal na pinatay sa isang lodge sa Olongapo City noong 12 ng Oktubre. Galing pang Germany si Sasselbeck at humabol sa huling linggo ng burol ni Laude na nilarawan niyang malambing na kasintahan. Sa Biyernes nakatakda ang cremation. I cannot forgive. And forgive also means at least a little bit of understanding. And I doubt ever in my life I will bring up understanding for what had happened. Ang pamilya Laude umaasa pa rin mapapanagot ang pinaniniwalaang nasa likod ng pagpatay na si U.S. Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton. Kahit kasi inisyuhan na ng sabpina para humarap sa preliminary investigation, wala pang kumpirmasyong mangyayari ito. Pagbayaran niyo yung ginawa niya, kahit mamatay man ako ngayon, ipaglalaban ko siya. Maralin man nila ako, okay lang ikamatay ko, basta bigyan ka ng hustisya na. Ayon sa DFA, desisyon pa rin daw ni Pemberton, sang-ayon sa payo ng kanyang abogado kung pipiliin niyang dumalo o hindi. The prosecutor will expect the respondent to appear for preliminary investigation on the basis of the DFA. Sa kasong ito, wala po akong nakikita na rason na hindi paharapin yung respondent personally. Kasama rin sa 16 na testigong pinahaharap sa preliminary investigation ang 4 na kasamahan ni Pemberton. Ang problema, wala na sila sa Pilipinas. Ayon yan sa impormasyon pinarating ng US Embassy sa ating Foreign Affairs Department. Hindi raw ito inabiso sa DFA, bagamat hindi naman daw kailangang ipaalam ng Amerika. Yung witnesses, no, hindi naman sila yung accused, no? Hindi naman sila yung respondent. So I think they are free, no? Wala namang hold sa kanila. Pinatututukan din ng Pangulo sa DFA ang pagpoproseso ng kusodiya kay Pemberton, pero pinagtanggol niyang Visiting Forces Agreement na batayan ng joint exercises na dahilan ng pagpunta ni Pemberton sa bansa. Bakit natin kailangan abrogate yung DFA? Name me any place that doesn't have crime. No? And the sin of one person should be reflective of the entire country. I don't think so. No? So, importante dito, mayroong krimen na nangyari, no? Kunin lahat ng ebidensya, magpapatunay na may kasalanan dito at magkaroon tayo ng katarungan. Haji Rieta, GMA News.